He normally leads us in worship. He sings very well. And he leads the men's group effectively. So prepare yourselves to listen to the message through Brother Mike Vitug, not Belarde, Vitug. Yun, good morning po sa ating lahat, no? Maraming salamat, Pastor. Actually, nagpapasalamat po ako kay Lord kasi pinili niya ako para, alam kong pinili niya ako para magsalita dito at magbigay mensahe sa inyong lahat, no? At buong puso po akong, actually, talagang pinag-pray ko to, buong puso akong magpapagamit sa Kanya, no? Dalangin ko na ang banal na Espiritu ay bumaba sa akin upang ma-deliver ko ng tama yung kanyang mga mensahe ngayong araw na to at tumagos o tumimo sa ating mga puso. Actually, alam ko po, yung iba sa atin nagulat. Ako rin po nagulat eh. Hindi pumasok sa isip ko na magsasalita ako dito sa harapan. Mas masarap yung nakaupo dyan, nakikinig, minsan natutulog, di ba? Nagbibilang ng actually, kung sino man yung nagsasalita dito, di ba? Yan, binibilang yung mga mali na sasabihin ng ating mga nagli-lead dito, di ba? So, yun. Masarap yung nakaupo dyan. Pero feeling ko, mas masarap yung magsalita ngayon dito. Kasi bilang nakaupo dyan before, alam ko at nakikita ko kung sino yung talagang nakafocus sa pakikinig. Di ba po? Just want to share lang po yung simpleng conversation namin ni Pastor last first week ng May. So mahaba-haba po to. Mag-ready po kayo. First week na May. So June, last week na June tayo ngayon. So maganda po kayo. Anyway, yun po, lumapit ako kay Pastor para magtanong. So, si Pastor po, hindi pa ako nakakalapit ng isang hakbang. Tumapik na sa balikat ko. Ang sabi niya sa akin, ikaw ang mag-preach sa last Sunday ng May. So, napa-step back ako. Siyempre, basketballista ako di ba? So, yun po, sabi ko kay Pastor, Pastor, hindi pa ako ready. So, si Pastor, knowing Pastor, Pastor, peace tayo, knowing Pastor, hindi pa tapos ang isang tanong niyan, may follow-up question na yan. So, sinundutan niya kaagad ako ng salitang, kailan ka ba magiging ready? Though na si Pastor yung nagsalita na yon. Pero, nung moment na yon, iba yung dating sa akin. Iba, feeling ko si Lord yung nagsalita sa akin na kailan ba ako magiging ready nga na ihayag yung o i-share yung gospel niya. So, pag-uwi po ng bahay, actually, nag-pray ako. And then kinabukasan, Monday morning, nag-chat ako kaagad kay Pastor. Sabi ko kay Pastor, Pastor, sige po. Take ko po yung challenge nyo. So, si Pastor naman, nag-thank you siya at sa pag-accept ko. But unfortunately po, yung topic po ay kinuha na po ni napunta po kay Saya. So maraming salamat Saya. Kasi po doon po makikita natin yung galing po ni Lord at yung kung paano niya sinagot yung sinasabi ko na hindi pa ako ready. So, sinabi po ni Pastor na since si Saya na yung magpipreach nung Sunday na yon, ang sabi po ni Pastor, June, last week ng June ka na lang. So ako naman po, sige, kasi nga, na-realize ko na parang, eto na yung sagot ni Lord, makakatanggi pa ba ako? So parang, sinabi ko na hindi pa ako ready, pero binigyan niya ako ng mas mahabang time para mag-prepare at mag-ready. Diba? So, yun po yung nangyari dito sa pag-accept ko po ng pag-preach na to. At ako po ay natutuwa
Kasi po, si Lord lahat yung nag-guide sa akin, sa pagpe-pray ko, kung paano ko i-accept yung pagsasalita dito. Dahil sabi ko nga po kanina, hindi ko po naisip na magsasalita ako dito sa inyong harapan. Pwede pong kumanta, pero pwede ba, Pastor, kanta ko na lang yung message? So, yun po, mga kapatid, gusto ko lang pong sabihin sa ating lahat na wala po sa estado ng buhay o taas ng antas ng pinag-aralan, di po pinag-uusapan dito yung kagalingan mo sa pagsasalita, mapa-English man yan o ibang lengguwahe. No? Mabuti ka man, masama, bata, matanda, may ipin o wala. Pag tinawag ka ng Diyos, mapapa-Donna Cruz ka na lang. Kilala niyo po ba si Donna Cruz? Wala ka nang magagawa kundi sundin ito. So yun po, di ba? So tayo pong lahat ay hindi po sasayaw. Tayo pong lahat ay mananalangin para sa pagsisimula ng pag-aaral natin sa salita ng Diyos. Yes, Father God, ngayong umaga, Panginoon, buong puso akong lumalapit sa iyo, Panginoon. Gamitin niyo po ang inyong lingkod upang ma-share, Lord, ng tama, Panginoon, ang mga mensahe, Lord, na gusto mong iparating sa amin ngayong araw na to. Lord, use me, Panginoon, at naway ang banal na Espiritu ay sumaamin, Panginoon, at maintindihan naming lubos, Lord. Linisin mo po, Lord, ang aming mga puso't isipan, Lord, at tanging pangalan mo lamang po ang maitaas sa araw na ito, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So sa ating pong pag-uusapan, ang ating pong text na pag-uusapan ngayon ay mula sa Luke chapter 7, verse 18 to 35. So sa ating pong theme pa rin na fundamental teaching and responses, dinugtungan ko lang po sa gitna ng tanong, confusion, at faith journey. No? Ating pong panoorin yung maikling video na nagsasad ng kwento para sa Lucas chapter 7, 18 to 35. Ibinalita kay Juan ng kanyang mga alagad ang lahat ng mga pangyayaring ito. Kaya tinawag ni Juan ng dalawa sa kanila at pinapunta sa Panginoon upang itanong kung siya na nga ang ipinangakong darating o kung maghihintay pa sila ng iba. Pagdating doon, sinabi nila kay Jesus, "Pinapunta po kami dito ni Juan na tagapagbautismo upang itanong kung kayo na nga ang darating o maghihintay pa kami ng iba." Nang mga sandaling iyon, si Jesus ay nagpapagaling ng mga may sakit at mga may matinding karamdaman at mga sinasapian ng masasamang espiritu. Marami ding mga bulag ang pinagkalooban niya ng paningin. Kaya't sinabi niya sa mga sugo ni Juan, "Bumalik kayo kay Juan at sabihin ninyo sa kanya ang inyong nakita at narinig. Nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, gumagaling at lumilinis ang mga ketungin, nakakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinapangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin." Habang papaalis sa mga sugo, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan. "Bakit kayo pumunta sa ilang? Ano ang ibig ninyong makita? Isang halamang tambo na iniuugoy ng hangin? Ano nga ba ang inyong dinayo roon? Isang taong may mamahaling damit? Ang mga nagdaramit ng mamahalin at namumuhay sa karangyaan ay nasa palasyo ng mga hari. Ano nga ang inyong dinayo? Isang propeta? Oo. At sinasabi ko sa inyo, siya'y higit pa sa isang propeta. Sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan. Narito ay pinapadala ko ang aking sugo na mauuna sa iyo upang ihanda ang iyong daraanan. Sinasabi ko sa inyo, wala pang isinilang na mas dakila kaysa kanya. Ngunit mas dakila kay Juan, ang pinakamababa sa mga pinaghaharian ng Diyos.
Ang lahat ng mga taong nakarinig sa kanya, pati na ang mga maniningil ng buwis ay nagpuri sa Diyos. Ang mga ito'y binautismohan ni Juan. Ngunit ang mga Pariseo at ang mga dalubhasa sa kautosang Hudyo na ayaw magpabautismo ay tumanggi sa layunin ng Diyos para sa kanila. Sinabi pa ni Jesus, "Kanino ko maihahambing ang mga tao ngayon? Anong nakakatulad nila? Ang katulad nila ay mga batang nakaupo sa palengke at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Narinig ninyo kaming tumangis, ngunit hindi kayo nakiiyak. Sapagkat nang dumating si Juan na tagapagbautismo, siya'y nag-aayuno at hindi umiinom ng alak. At ang sabi ninyo, sinasapian ng demonyo ang taong yan. Nang dumating naman ang anak ng tao, siya'y kumakain at umiinom. Ngunit sinasabi naman ninyo, tingnan ninyo ang taong yan. Matakaw, lasenggo at kaibigan ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan. Ngunit ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang tama sa pamamagitan ng lahat ng taong namumuhay ayon doon." So yun po, pagpalain po ang salita ng ating Panginoon. No? Yun po yung sinasaad sa Luke chapter 7, verse 18 to 35. So ngayon mga kapatid, meron po akong katanungan sa ating lahat. No? Natanong niyo na po ba si Lord ng ganito? Totoo ka ba, Lord? Totoo ka ba, Lord? Yan po ang title ng pag-uusapan natin ngayon. Actually, may bigla pong akong naalala na isang kwento. Tungkol po ito sa matalik na magkaibigan. Excuse me po. Si Juan at si Pedro at ang isang pastor. No? Si Juan at Pedro po ay isang matalik na magkaibigan. Araw-araw sila magkasama. And then isang araw po, habang sila nagkukwentuhan, napasarap yung kanilang kwentuhan at inabot sila ng gabi. No? Sa kanilang pagkukwentuhan, hindi inaasahang pagkakataon, nagkaroon po ng pagtatalo si Juan at si Pedro. At sa kasamaang palad po, napaslang ni Pedro si Juan. Sa taranta po ni Pedro, dahil sa kanyang nagawa, siya po yan nagtatakbo, dala ang kutsilyo, duguan. At sa kanya pong pagtakbo, siya'y kumatok sa isang bahay, sa isang pintuan ng bahay. At hindi rin pong inaasahang pagkakataon, eto pong bahay na to ay bahay ng isang pastor, kung saan yung pastor na yon ay kilalang kilala doon sa lugar nila. No? Kaya, syempre, pagbukas ni pastor ng pintuan, nakilala siya agad ni Pedro. Ang sabi po ni Pedro, "Pastor, tulungan niyo ako. Tulungan niyo po ako. Meron po akong nagawang hindi maganda." At syempre, ang pastor natakot. Di ba? Nag-step back din. Di ba? So, natakot si pastor, actually. Natakot siya kasi nga, duguan at may kutsilyong hawak eh. Di ba? Sino po ba ang hindi matataranta doon? Pero, si pastor po ay kalmado at inaya niya papasok ng bahay si Pedro. Pinaupo, binigyan ng tubig at unti-unting pinakalma. Habang si Pedro po ay iyak ng iyak dahil sa nagawa niyang kasalanan. Ngayon po, ito pong pastor ay napaisip na kailangan niyang malaman anong nangyari. So, nagsiyasat siya, inunti-unti niya, dahil alam niya ng kalmado si Pedro, inunti-unti niya ng tanong si Pedro. Pedro, sabi po ng pastor, ano ba talaga ang nangyari? Bakit mo nagawa yun sa kaibigan mo? Sa matalik mong kaibigan? Umiyak ulit si Pedro. Hindi niya talaga masabi yung katotohanan. No? Kaya, ginawa po ulit ni pastor, nagpalipas siya ng ilang minuto, at muli tinanong niya. At maayos pong sumagot si Pedro. Ang sabi po ni Pedro ganito, "Pastor, nagkaroon po kami ng pagtatalo ni Juan. Kaya po nauwi sa pagpaslang ko sa kanya." Bakit? Ano ba yon? Ano bang pinagtalunan nyo? Ang sabi po kasi ni Juan, meron daw pong Diyos. Ang sabi ko naman, wala.
Nagtalo kami na nagtalo hanggang lumalim po. Hanggang sa nakakuha ko ng kutsilyo at napaslang ko po siya. Yung po, pastor, ang dahilan kung bakit ko siya napaslang. Kasi pinagpipilitan niyang may Diyos. Kayo po ba, pastor? Naniniwala po ba kayo na may Diyos? Ano sa tingin niyo po yung sagot ni pastor? Dati. Di ba? So, yun po. I mean, yung pong kwentong ito ay nagpapatunay lamang kung gaano natin dapat manatili sa faith natin kay Lord. No? So, yun po, balik po tayo sa ating pinag-uusapan. Ang title po ng ating pag-uusapan po ngayon is, Totoo ka ba, O Lord? Well, kung isa ka rin po sa nagaya ko na nagtatanong kung talagang totoo si Lord, base po sa ating napanood at base po sa Bible, hindi tayo nag-iisa. Hindi tayo nag-iisa. Kasi even po si John the Baptist ay nagduda at nagtanong sa kanya, yung tao po na nagpakilala sa ating Panginoong Jesus na the Lamb of God ay nagtanong din at nagduda din po sa ating Panginoon. Base po dun sa ating napanood at kung tayo po ay may Bible, pwede po natin balikan at basahin, di ba? Atin po muling basahin at himayin ang Luke chapter 7, 18 to 35. Let's talk about real life discipleship na hindi lang puro Bible quotes, kundi mayroon room sa tanong, may truth na solid, at may response na life-changing. Meron po akong 4 na puntos mula sa mga verses na nabanggit ko upang ating pong mahimay at lalong maunawaan ang sinasaad po dito. Number 1 po is yung pwedeng magtanong kay Lord. Pwede pong magtanong kay Lord. No? Huwag po tayong mahiya magtanong kay Lord. Makikita po yon sa verse 18 to 20. Maaari po ba nating basahin sabay-sabay? Sabay-sabay po. Sabay-sabay. Apo, i-Englishin ko po ba? Sabay-sabay po tayo. Okay po. Salamat po. Mukhang sa side po na to kulang sa kape. Mukhang dito po nasobrahan ng pandesal. Ayun po. Dito po pinapakita na habang si John the Baptist po ay nakakulong, naririnig niya yung ginagawa ni Jesus pero parang hindi much sa expectation niya po. No? Kaya inutusan niya po ang 2 sa kanyang mga tagasunod upang puntahan si Jesus at tanungin siya. So, ito pong pangyayari pong ito, actually, bigyan ko lang po kayo ng background. Si John the Baptist po ay nakakulong dahil po pinakulong siya ni King Herod dahil po sa kanyang pagtuligsa dun sa relasyon po ni King Herod at Herodias na asawa naman po ng brother niya na si Philip, no? So, yun po. Kaya po siya nakakulong dito. Kaya nag-utos po siya ng kanyang mga tagasunod upang puntaan si Jesus. Baka kasi magtanong po kayo, bakit hindi siya ang nagpunta? No? Nung pangapanahon po na to, nakakulong siya. So, yan ba? Ikaw ba talaga yung Mesayas? O may dapat pa kaming hintayin? Yan po yung katanungan na ibinato ng dalawang tagasunod ni John the Baptist kay Jesus Christ. No? Actually, ito po, real talk. Kahit po sa ating matatagal na Christian, madalas po, Lord, bakit ganito? Lord, bakit ganyan? Di ba? Kalimitan na sasabi po natin ito, no?
okay lang po yon. Ang tunay na discipleship ay may safe space to ask hard questions. Hindi shaming, kundi guiding. Kung may disciple kang may tanong, huwag mo agad i-correct. Huwag natin kagad i-correct. Dalhin mo siya kay Lord. Dalhin mo siya kay Jesus. Sometimes po kasi, tayo, mga nagdi-disciple, di ba? Merong hinaing yung ating mga dinidisciple. Hindi pa tapos minsan magsalita. Ay, hindi, ganito gawin mo. Kasi ganito ginawa ko. Di ba? Hindi pa tapos mag-share. Binablock mo na agad. Malay mo ba kung anong pinagdadaanan ng tao? Di ba? Bakit ituturo mo yung ginawa mo, kung iba naman kayo ng pinagdadaanan? Di ba po? Siguro minsan, yun po yung inaakala nating makakatulong sa atin. Pero madalas po, yun po yung nakakapagpasama ng sitwasyon. So ang gawin po natin, turuan po natin mag-pray, magbasa ng Bible, dalhin po natin sa paanan ni Jesus Christ yung ating mga dinidisciple. So number 2 po, check mo yung gawa, hindi lang salita. So makikita naman po natin yan sa verse 21 to 23. So sabay-sabay po natin ulit basahin po. 1, 2, 3. Iyon po. So yun po, no? Malinaw, no? Sabihin nyo kung anong mga nakita nyo. The blind see, the lame walk. Hindi sinagot ni Jesus na, oo, or ako nga. Instead, He said, tignan nyo ang mga nangyayari. The broken are being restored. So, sometimes po, ang sagot ng ating Panginoon sa atin ay hindi verbal. Minsan po at kadalasan, ang sagot niya ay progress. Healing, people coming back to life spiritually, and change lives. So sa discipleship po, turuan natin yung mga kabataan, lalo na po yung mga kabataan natin, na huwag lang hanapin si God sa hype of feels. Ulitin ko po huwag po natin hanapin si God sa hype of feels, kundi sa transformation. Naiintindihan po ba natin? Sa transformation po natin hanapin si Lord. Di ba? Sino po dito yung dating mainitin ng ulo, basagulero, pero ngayon, marunong nang magmahal. Di ba? Bakit kayo nagtuturo? Walang turuan. Di ba? Actually ako, isang patunay na lahat ng stress ko sa work, nadadala ko sa bahay. Kaya madalas, napag-iinitan ko kung sino yung mga tao sa bahay. Sa anak ko, sa asawa ko. Sorry, Han. Love you. Yan. Kay Cookie, sa dog namin na madalas kong nasisipa, ngayon ayaw nang lumapit sa akin. So, yun. Pero ngayon, pinipilit ko baguhin ang lahat.
pinipilit ko na ibigay lahat kung ano yung mga dalahin o mga stress sa buhay kay Lord. Di ba? Kasi kung tayo lang, hindi natin kakayanin. So, kailangan natin talaga si Lord sa buhay. Kailangan natin ibigay sa Kanya, i-share sa Kanya, sabihin sa Kanya kung ano yung mga pinagdadaanan natin. Though alam niya naman talaga yon, nakikita niya yon. At in fact, baka nga siya nagbigay sa inyo para matuto ka. Di ba? So yun po, yung buong lingkong nagdaan, isipin po natin, no? Saan bang parte ng buhay natin na ng linggong nagdaan na to, kumilos ang ating Panginoon sa buhay natin? Di ba? Ang hirap kasi kapag Sunday Christian lang tayo. Di ba? So, Christian lang tayo pagka linggo, pag magsisimba. And then after neto, balik sa normal life. Maraming bagay tayong dapat ipagpasalamat sa ating Panginoon. Maraming tayong bagay na dapat ipagpasalamat kasi pagkagising mo sa umaga, di ba? May buhay ka. Kahit ang unang mong hahanapin, yun yung telepono mo, di ba? Pagbukas mo ng telepono mo, may load ka pa rin. You are blessed, di ba? Kahit madalas, di ba? Sinasantabi natin yung pagde-devotion. Diba? Aray ko, tama rin sa akin yun actually. No? So, yun po. No? So, yun po. Kailangan ma-realize natin, malaman natin talaga kung ano yung mga blessings na pinararating sa atin ng ating Panginoon. At be thankful sa lahat ng bagay. No? Sa number 3 po, kahit feeling mo, wala ka, you matter in the kingdom. Ating pong muling basahin sa verse 24 at 28. 1, 2, 3. Salamat po. Si John the Baptist, sobrang great. Pero kahit yung pinakamaliit sa kaharian ng Diyos, mas dakila pa. Paano nangyari yun? Sabi po ng ating Panginoong Jesus, kahit feeling mo di ka sobrang spiritual, basta nasa Kanya ka, you are valued. Amen po ba? Naniniwala po ba tayo doon? Di ba? Amazing po, di ba? Grabe yung pagmamahal sa atin ni Lord. Imagine po, mga kapatid, kahit ganyan ka lang, kahit madalas tinatalikuran natin siya, kahit di natin siya priority. Madalas po, last option lang natin siya di ba? Aminin po natin yan. Kasi ako rin po, dumaan sa ganyan. At alam ko po, hindi ako nag-iisa. Lahat po tayo, nagiging last option lang si Lord. No? Pero, ang sabi niya, we are still valued. Amen po ba? Ito po, testimony po ulit ng aking sarili on how, kung paano ko in-avoid po yung calling niya. Madalas po, hindi lang naman first time ako sinabihan ni Pastor, actually, pero madalas nata-turn down ko si Pastor. Sorry, Pastor, it's because, sabi ko nga doon sa chat ko kay Pastor, alam ko kasing marami pa akong nagagawang hindi kaanya-aya sa paningin ng ating Panginoon.
bilang tao, nagpapaulit-ulit ako sa mga nagagawa kong kasalanan. Kaya yun siguro yung reason kung bakit gusto kong gawin pero hindi ko siya magawa. Parang ano lang, kanta lang yan. Gusto kong bumait pero hindi ko magawa di ba? Yun, ganun. Tandaan po natin na hindi po kailangan ni Lord ng isang perfect na tao. Tandaan po natin na lahat po ng tinawag ng ating Panginoong Jesus ay makasalanan. Kaya mga kapatid, hindi mo kailangan maging isang preacher para maging impactful. Impactful po, hindi po impacto. Okay po, ililinawin ko lang po. Hindi mo kailangan maging preacher para maging impactful. No? Kahit simpleng kindness po, simpleng prayer, or story mo, ginagamit po yan ng ating Panginoon para magbigay kapurihan sa Kanya. Tandaan po natin mga kapatid, your identity is not based on performance, but on being part of God's family. Okay po? So tayo po itutungo po sa number 4. Sa number 4 po, may tatanggap, may magre-reject. So ating pong basahin from verse 29 to 35. Ang lahat ng mga taong nakarinig sa Kanya ngunit hindi kayo sumayaw. Umawit kami ng panaghoy, ngunit hindi kayo umiyak. So, yun po. Di po sila natuwa actually kay John the Baptist. Di ba? Kasi sobrang seryoso. Tapos, di rin sila natuwa kay Jesus Christ. Kasi sobrang chill lang. Di ba? So, literal na hindi sila makontento. Di ba po? May mga tao talagang laging may hanash. May mga taong maraming hanash, no? O maraming sinasabi. Di ba? Sa katotohanan, kahit anong gawin mo, marami pa rin po silang sasabihin. So sa discipleship po, turuan natin, lalo-lalo na po ang ating mga kabataan. Sorry na po mga kabataan, ha? To expect criticism, but remind them, wisdom is proved right by her children. Okay po? Yung totoong makikita sa bunga. Di ba? Parang pagdidisiplina lang po sa anak yan eh. Ako po, bilang ama, aminin ko po na mamalo po ako. At ang sad part po sa pamamalo ngayon, aambaan mo pa lang ang bata ng palo, may panakot na, ipapatulpo kita or ipapabantay bata kita. Di ba? So, di ba? Ang sagot ko naman po dyan, okay lang. Sa bagal ng sistema natin ngayon, bago pa dumating ang pulis, nakailang palo na ako sa'yo. At definitely, na-explain ko sa'yo kung bakit kita napalo. At ipaparamdam ko sa'yo, yung palong yon ay palo ng pagmamahal. Di ba? And I'm willing po na kung dumating yung pagkakataon, mangyari sa amin ng anak ko, wag naman, nak, saan ka na? Yon.
na mangyari po yon, mai-report ako, willing po akong magpaposas at magpakulong. No? Mas gugustuhin ko na po na ako ang iyong maposas at makulong kaysa balang araw makita ko yung mga anak ko na pinoposas at kinukulong dahil hindi ko na disiplina. Amen po. Lagi po natin tandaan na wala po tayong dapat patunayan sa ating sarili o sa ibang tao po. All we have to do po is mag-focus kay Lord. Sundin natin kung ano po yung will niya. At hayaan po natin na ang bunga ng gawa natin, yung bunga ng gawa po natin bilang tagasunod ng ating Panginoon ang magsasalita para sa atin. Klaro po ba yun? Yan po. So at sa ating pong konklusyon, nag-session close na po. Sa ating pong conclusion, discipleship isn't just about attending Bible study. It's about walking with people through doubts, real-life questions, identity issues, criticism from others. But in the middle of all that, we say, Jesus, ikaw pa rin ang sagot. Hindi ako susuko at patuloy akong magtitiwala sa iyo. Amen po? So, ngayon po, bago po sa ating pagtatapos, meron po akong iiwan na challenge sa inyo. May tanong ka ba ngayon? Bring it to Jesus. May disciple ka bang pinanghihinaan? Walk with them. Huwag mo silang iwan. Gusto mo bang lumago? Then open your life to discipleship. Real, honest, and God-centered. Tayo pong lahat ay tumayo at manalangin. Lord, minsan nalilito po kami. Minsan napapagod, Panginoon. Pero salamat kasi po hindi ka natakot, Panginoon, na harapin ang mga katanungan namin. Mga katanungan, Panginoon, na ikaw lamang po ang may kasagutan. At may mga kasagutan, Panginoon, na tanging ikaw lamang po ang makakapagpaunawa sa amin, Panginoon. Lord, tulungan mo po kami na magtiwala sa iyo ng buong puso. Mag-focus sa mga gawa mo at mga biyaya mo. At lumago pa kami, Panginoon, sa pagkakakilala sa iyo, Panginoon. Gawin mo kami totoong mga disciple mo na gumagawa rin po ng disciple. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Mari na po tayong umupo.